mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Sa panahong may nangangailangan ng boses, may handang makinig. Sa panahong may dapat ipaglaban, may tapang na manindigan. Advokasya. Dahil ang pagtulong sa kapwa nasa dugo na nating mga Pilipino, kasama sina Tina Nolasco at Bong Ariola. Advokasya. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advokasya. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo'y nakikinig sa programang Advokasya ngayong araw ng Sabado. Ang programang Welcome ang Lahat, basta't may magandang layunin para sa kapwa at para sa bayan. Welcome po yan sa programang Advokasya. Inyo pong makakasama sa isang oras na palitan ng magagandang adhikain para sa kapwa at para sa bayan. Ang inyong lingkod, Tina Nolasco. Ako naman po si Bong Ariola, magandang umaga partner at Sabado muli, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga, galing nyo na to partner. tuwing Sabado, alas 6 ng umaga hanggang ikapito. Advokasya po tayo sa DZRH. Yun, magandang umaga. At sa ating mga listeners sa Facebook, sa YouTube, sa ating DZRH TV at syempre sa ating Transistor Radio. May mga inaabot ng ating tinig dyan sa mga lalawigan. Yun. Napakaraming istasyon ng DZRH. At syempre sa iba pang bansa. Sa amin, sa Pagbilao, Quezon, at 1224. Uy. Yung mga nakikinig sa radyo. Obo. At syempre, sa mga nasakyam, yung 666, di ba? Oo. At mag-iingat Radyo. po sa inyong mga biyahe, sa ating mga may pupuntahan ngayong araw ng Sabado. Mag-iingat po kayo sa inyong biyahe at mga patutunguhan ngayong Saturday. Well, partner, ngayon ang ating makakapanayam sa ating programa ay isang content creator. Content creator. Sumisikat yung mga ganyan, may mga content. Oo. Yung merong ginagawa yun sa Senado for content. Nag-i-inquiry for content. Ay, yun lang. Diba? Yung mga parliamentary inquiry for content. Iba yung contempt Iba ba yun. Pagka na-contempt ka, iba ba yun? Kala ko for content din eh. Kasi para may content yung ginagamit na rin yun. Para isa na lang, di ba? Anyway, so content creator, ito mga kasama natin ngayon. At bukod sa pagbablog, ay kaya natin siya kakapanayamin dahil nabiktima siya ng scam. Oh. At partner ay Bakit pa? Alam mo, uso kahit kumuha ka ng line, linya, nag-subscribe ka, nag-postpaid ka, bakit ka nakakatanggap ng mga sari-saring mga ano mga text na pati link. pati wala ka namang account sa ganung bangko, papadalahan ka ng ano. Oo. Kaya magandang malaman, partner, ano kaya ang nangyari at bakit siya na-scam, ano? paano niya to At ito na ba'y solusyonan. nalabanan niya? Yun, Nahuli oo. man lang, na-report, Ano diba? kayang nangyari dito? Kasama natin ngayon si Kevin Ponerta, ang content creator. At alamin natin anong nangyari sa kanya nung siya ay ma-scam at ano ang ginawa niyang hakbang. Baka tayo'y mabibigyan niya ng payo paano ang kanyang ginawa. Gaya nung iba ring mga nabiktima ng scammer at yung iba pang mabibiktima ay mabibigyan At yung ng ibang payo. mga naulit pa. Ayun ako po, mahirap pag naulit pa. Hindi na natuto. Naulit eh. Hindi na natuto eh. Eto, kasama natin si Kevin Ponerta. Kevin, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po sa inyo, Miss Tina. And of course, kay Sir Bong. Yeah. Good morning po sa Good morning, lahat Kevin. ng nanonood. At
taga-subaybay niyo po sa buong Pilipinas at syempre sa paborito kong Northern Samar, maupay na agas. Maupay nga aga. Hay yung tanan, mga taga-Samar, mga waray-waray. Tama na doon, konti lang yung pagbati ko. Medyo At may least may alam partner ako, ka, Kevin, oo. ha? Sa mga waray-waray dyan sa Samar Leyte, ha? Oo, sige nga Kevin, magpakilala ka muna. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Bali ngayon, nasa BPO industry ako. Bali, nagko-call center. At the same time, pinagsasabay ko yung vlogging, yung pag-create ng mga content. Parang part-time lang siya. Kasi pinubuhay ko yung interest ko, di ba? Para mas mabalanse yung trabaho ko, and then at the same time, yung interest ko nagagawa ko. Parang making my life balance. Ganon. Wow, naman. BPO sa gabi, and then pag may time, nagbablog sa umaga. Parang hindi ko kaya yata yun na. Yung trabaho mo, then your interest, making your life balance. Lasan ba? Parang walang balance Asan yung doon. work-life balance doon? Parang sobra-sobra ka sa 24 hours. Siguro sa tawag dito, hindi natin kailangan i-google yung buong buhay natin, buong oras natin sa trabaho, kasi aminin natin sa hindi, darating tayo sa point na mararamdaman natin yung pagod. Ang sinasabi kong nagiging balanse siya sa paggagawa ng content, kasi pag ginagawa ko to, dito ko mas na-express yung sarili ko, hindi professionally. Tsaka yung Kundi happiness, ang totoong Kevin. Passion niya yan. Pero ako doon, Kevin, partner, yung sinasabi niya, ako, ang sasabihin ko lang doon, practical ako eh. Mamamatay din tayo lahat eh. Diba? Lahat naman tayo mamamatay. Gawin na natin yung Magpapasaya. meaningful, yung magpapasaya sa atin, sa ating kapwa, di ba? Oo. Pero ano ba kino-content mo at Oo nga, masaya ano ka ba? dyan, Turuan Kevin? mo nga kami mag-content. Oo. Baka contempt yan, ha? So, nag-start talaga siya kasi estudyante pa lang ako, mahilig talaga ako gumawa ng mga video. So, nung nasa college ako, nag-aral ako as development communication. So, sa development communication, yung majors namin doon ay development broadcasting and development journalism. Nung nasa Maynila na ako after graduation, nag-try din ako magtrabaho sa field natin, sa media. And then, for some reason, it's too personal na kailangan kong i-give up yung career. So, going back sa question mo, ano yung mga kino-content ko? Ito yung mga dapat ginagawa ko as a DevCom practitioner. So, yung mga kino-content ko ngayon, more on travel, entertainment, and charity. So, kaya ko nasabi na nagmula lahat yon sa pagiging DevCom graduate, kasi yung mga kino-content ko ay laging my goal. So, lagi akong bumabalik sa core value ng DevCom na dapat pag gumagawa ka ng isang content, laging may goal to inform, to educate, and to empower people. So, dito ko siya nagagawa. Mas na-express ko yung sarili ko in my own way. So, wala akong boss, wala akong hawak ko yung oras ko. So basically yun, maraming iba't ibang topics, iba't ibang content, pero binabalikan ko yung core value namin sa DevCom, which is again to inform, educate, and empower people. So kung makikita niyo yung page ko, halo-halo siya, entertainment, information, travel, and charity. Napakalawak, partner, Oo. ng At ang ganda kanyang ng footage sinasakop. niya. Ang ganda. Oo. Mukhang nag-invest talaga gusto to ko si yun, Kevin. yung empower. Yung educate, inform, given na yan eh, di ba? Saka, yun nga, lahat tayo may power, kasi sabi ko nga sa iba, wag lang puro mga yung sa social, di ba? Pag nasa web ka, Correct. puntahan mo yung mga magdadagdag sa ng information. Yun. And yung mag-educate sa'yo. At yun, yung empowerment. Kasi lahat tayo, meron ako mga sinasabi, huwag kang magpa-escort, magpa-abogado, di ba? Oo. Pumunta ka mag-isa. You empower yourself kung may kailangan ka. Wherever, government, mga tao, may gusto kang sabihin. Oo, dahil doon naman dadaloy ang kaalaman. Oo. Matututo ka Matututo doon. ka makipag-usap, magsalita, humarap. Di ba? At makikilala mo ang iba't ibang tao. Tama. Maganda yung ginagawa mo. So, Isa-isahin nga natin ano yung yung partner. una? Ano yung sige una nga. mong content? Oo.
Nag-start ako as a travel content creator. Bale, 2023, 2 years ago. 2026 na pala ngayon. Basta 2023, nag-start na ako. Yung pinakaunang content ko ay about sa tourism namin sa Northern Samar, sa Lapisares specifically. Isang maliit na bayan sa Northern Samar. So, ang Lapisares. goal ko noon ay mas ipakilala sa hindi lang sa Northern Samar, kundi sa buong Pilipinas, kung anong meron kami sa bayan namin. And then, at the same time, yun nga yung sinasabi ko, laging i-inform yung mga audience namin about sa history ng bayan namin, anong meron sa amin, at yung pinakamahalaga, kung anong kwento ang meron sa, anong mga kwento yung maibabahagi ko. Kasi bawat komunidad doon sa amin, may iba't ibang kwento. Yun yung pinaka-goal ko. And then, through that travel vlog, yun nga yung sabi ni Sir Bong, yung empowerment. Nagkakaroon sila ng boses. Yung mga nakakapanayam ko, tuwang-tuwa. Katulad ng manggagawa. Like, meron ako sa isang segment ko doon, yung gumagawa ng mga salukot. Oh. Yung, to say it. Para ka Sombrero, ng di documentarista. ba? Parang documentarist na to si Kevin, ha? Itong mga video na pina-flash sa ating screen, ha? Oo. So kahit pa paano nabibigyan sila ng boses na makita yung komunidad at kung ano yung ginagawa nila sa pang-araw-araw na buhay through my travel vlog. So yun yung kauna-unahang content na ginawa ko. Teka, napansin ko, partner Tina, yung ang ganda ng mga kuha mo. May mga equipment ka ba? May team ka na ba? Team? Oo. Nung nag-start ako sa Northern Samar, fortunately, yes, meron po. Mga kaklase ko rin nung college sa Development Communication, may cameraman, meron din nag-operate ng drone, and then may mga tumutulong din sa akin. So may team po ako, pero nung pagdating na sa post-production, like editing, script, and everything, ako na po lahat yun. So during actual shoot lang po sila sumasama sa akin. Oo. Sa ngayon, Kebs, kumusta ang yung, bago tayo pumunta dun sa To Inform? Kasi meron din siyang content partner na yun nga tungkol sa scam. Yung ating yung kaninang kaninang opening natin. opening natin. About may mga na-scam, Oo. hindi lang isang beses, naulit pa. Oo. Since ang goal niya rin is to inform, sabi niya nga, yan ang talagang goal ng isang media practitioner, na isang journalist. Dahil ito si Kebs ay former journalist, no? Ngayong dahil sabi mo may team ka, kumusta bilang isang maliit na content creator sa ngayon kasi ilan na ba ang follower mo, Kebs? Sa ngayon, 12,000 pa lang, medyo pa 13 na siya. And then, going back sa team, sa tanong niyo po, yung team ko po ay sa Samar lang. So, kung nandun lang ako sa Samar, saka lang may tumutulong sa akin. So, sa mga content pong ginagawa ngayon sa Maynila, ako na lahat. So, wala akong team dito. And then, solo na. hindi ko na-clarify. Sabi ko, 2023 nag-start ako sa travel vlog. And then, after several months, na pag-upload ko noon, nahack yung page ko. So after that, tumigil po ako. So kakabalik ko lang last quarter ng 2025, October. Dito na ako nag-restart sa Maynila naman. And then wala akong team. Kaya Speaking of the hack, naaral nyo na ba yan? Paano ba ma-prevent yung ma-hack yung account, FB, and kung ano-ano pa? Kasi hindi ko ba naranasan? Gusto ko maranasan din. gusto mo Ayoko. Wala naman. Bahala kayo kung i-hack nyo. Wala naman. mahirap mawala sa hanapin, akin, mahirap hanapin si partner Bong sa Facebook. Pak, Sir Bong. Di ba? Naaral mo na yan? Na-hack ka din. Anong prevention para it will not happen again? And Paano mo nasolusyonan? nasolusyonan? Sayang yung account mo next di ba? step mo? Sayang hirap mo dyan At Sayang. sa lahat. As in, kasi after several months na pag-upload ng video, na-monetize agad ako And then, tuloy-tuloy, parang nasa ako noon parang ang hype ng mga tao sa amin kasi first time nilang makita. And then, unfortunately, after several months, na-hack. Ang pinaka-main reason kasi noon, ang hirap magtiwala kasi ngayon sa online. So, yun ang nagawa kong mali. Nagtiwala ako sa isang tao
na nakikipag-usap sa akin online. Gusto daw nila maging pumasok at as advertiser sa vlog ko kasi nga nakikita nila na it's growing. And then ang lakas ng engagement ko, nagtiwala ko sa tao na yon. So binigyan ko siya ng access sa mismong page ko. Ginawa ko siyang admin. Ay, naku And then nung po. ginawa ko na siyang admin, syempre meron na siyang access. Tinanggalan niya ako ng access. So all throughout. Para palang Naku. willing victim ka. Oo, kala mo Diba? paano na Somehow, magko-commercial, There is an invitation, di ba? Oo. Pinapasok mo na, of course, hindi natin mas Walang idea, tiwala. nagsisimula ka pa lang Hindi naman din. masama magtiwala talaga sa kapwa. Dahil pag puro lang tayo dudacious, wala lang mangyari sa atin. patutunguhan. Duda na lang. Pero partner, bibitinin muna natin ang ating pakikipagkwentuhan dito kay Kevin Punerta. At tayo ay magko-commercial muna. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Inis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain at bokasya.
Nagbabalik po ang programang Advokasya. Kami pa rin po ang inyong kasama sa isang oras na palitan ng magagandang adikain para sa bayan. Tina Nolasco. Ako naman si Bong Ariola. Partner, batiin ko muna to. Ito ay tahimik lang pero masugid na taga-subaybay si Mr. Sige. Ernie Kaok. Uy. Yan, lagi siyang mga kaibigan nito. Matatagal na rin to sa broadcasting at sa Mr. telecommunications. Ernie Naok? Kaok. Kaok, Yan. okay. Hintayin natin, Salamat may po. gagawin sa atin. Wag mo natin sabihin, baka meron siyang gagawin sa ating programa. At binabati ko rin partner si Mayor Senny. Ay, Mayor Senny, Magpagaling po kayo, Mayor Senny. At si Judge Boyet Mapili ng Dasmariñas, Cavite. Si Noma Reynon at si Colonel Ding Gasik at General Alfred Valdez at si General Ronald Estillas. Mga Happy listening. ating suki yan. Si Nanang Ariola. Oo naman, lagi nakikinig yan si Nanang Ariola ng At ang Barangay Bagong Bayan, Jose Panginiban. Binabati ko pala ang Mary Immaculate Community dyan sa Zambales, sa Palawig. Maganda umaga sa inyo. At si Tita Marisa Enopia. Suki natin yan, lagi At si nakikinig. Tita Magtalas ng Barangay Tatalon, Quezon City, si Arnold Ramos at si Heidi Galanga rin. At yung mga taga-Barangay Plaridel, Jose Panginiban, Camarines Norte, nakikinig na. Hindi ko kayo maisa-isa. Si Miss Jovi. Jovi salamat, Miss Jovi. Mga pagal ng Cabanatuan City, lalawigan ng Nueva Ecija. Salamat sa iyong mga suporta, tulong mo sa aming palatuntunan. Balikan na natin, partner. Si Kevin. Ang ating magandang kwentuhan kasama si Kevin Punerta, ang content creator. Napakinggan nyo yung mga kwento ni Kevin. At may share nyo rin, di ba? Yung kanyang papano. Kasi, itong yung pag-share niya, partner, yung content niya, di ba? Yung places, talagang dapat makita ng marami itong kagandahan ng bansa natin. Mapopromote din. Marami pang bayan talaga, partner, na hindi pa nakikita. Kasi nga, ang mindset tayong mga Pilipino, majority, out of the country. Di ba? Kasi, yung kakulangan nga, walang nagpropromote. Una-una, sa tourism kasi, yung access, di ba? Merong napakagandang beach dito sa atin, partner, sa Pilipinas, na sa Camarines Sur, yung Karamuan. Hindi napapansin masyado. Napapansin, pero ang hirap-hirap puntahan. Yung access talaga papunta doon. Mag-aeroplano ka to Pili or Legazpi, magbabaylan ka naman. Ang foreign tourist, ayaw nila ng mahabang travel. Correct. Gusto nila, parang Boracay, paglapag, ayun ka agad. na. Feel mo na agad yung isla. So, balik tayo kay Kevin. Kevin, balikan natin, dahil ikaw ay nagbabalik na content creator mula sa pagka-hack ng iyong account. Mabuti, hindi ka nawalan ng loob, ano? Ayoko na. Bago tayo ulit, binibitin natin yung Gcash na, or na-scam ka sa yung account, di ba? No, sige, eto muna, yung payo mo muna sa mga small content creator, gaya mo, at saka tayo dadako doon nga sa paano ba nangyari at na-scam ka naman. Talaga nga naman, na-hack na, na-scam pa. Sige, Kevin. So, okay. Sa mga bagong content creator or sa mga small content creators katulad ko, lagi yung iisipin, una, kung sino yung target audience nyo, para kanino yung ginagawa nyong content. Pangalawa, make sure na yung ginagawa yung content ay laging may goal. So again, babalikan ko yung sinasabi kong goal ko lagi, to inform, educate, and empower people. Or especially yung mga audience ko or yung mga nakakasama ko sa blog ko, yung mga case studies ko. Wag nyong gawing motivation yung pera na baka gumagawa kayo ng content ay para maging kumita. Correct. Nakakapagod po yun. Natural na darating yan, di ba? Diba? So, dapat buhayin mo yung interest mo, use your platform lagi sa mabuting paraan. So, nabigyan ka ng chance na magkaroon ng Facebook or nandito ka sa social media, then do whatever you wanna do, pero lagi mong bibigyan ng pagpapahalaga yung mga audience mo, and then, of course, lagi mong isa puso yung ginagawa mo para mas maramdaman ng audience mo. Mas maramdaman nila passionate, di ba? May passion ka dapat. Ang ganda nung sinabi ni Kevin na wag mong gagawing motivation mo yung ang kumita. pera.
Oo, di ba? Oo, dahil susunod na lang yan basta't masaya ka sa ginagawa mo at maganda yung ginagawa mo, 'di ba? At meron kang purpose, sense of purpose sa ginagawa Alam mo, partner, Kevin, sa mga tagapakinig, matagal ko nung mauso yung mga ganyan, gusto ko na rin eh. Pero akin, away ang hanap ko. No, Ba't ba seriously. maaway? Kasi, di ba, bago pa dumating, lumabas yan, ma-expose yung mga nakawan sa mga proyekto, ang dami ko kasing nakikita na waiting shed. Nakita ko yun bago ginawa yun. After ilang years, wala na yung waiting shed. May mga basketball court. Dati ganito yan. Biglang nawala. Palengke. Kagagawa lang. Gagawin na naman. Parang gusto kong gumawa ng content na eto ay pinondohan ng pera ng taong bayan. Eto, ginawa ganito. Bakit biglang nawala? Yun. Napalitan na naman. Another salin. Yung mga palengke. Puro improvement. Minsan sisimulan lang, Yung hindi mga poste, tatapusin. makikita, bago yung poste, may ilaw. May wala na yung ilaw. Kasi, yung mga ganun, parang to inform din na dito na pupunta yung mga buwis, yung part ng buwis. Hindi naman lahat kasi doon eh. Divide yan eh. Kaya yun nasabi mong gusto mo ng away kasi may expose kang mga ganong issue. Sabihin ko, Kala ko gusto mo ang proyektong ito ay ginawa daw ni Mayor pero hindi eh. Siya lang yung nag-manage, siya nag-admit. Tapos nag-iiba-iba. Pagpalitan naman ng Mayor, iba na naman gigibain ko kasi hindi naman akin yan, di ba? Hindi ko magawa kasi naisip ko na away talaga to. Saka nasa government ka, partner. Hindi dati nung nasa side lang ako, di ba? Pwede naman yun eh, di ba? Kasi advocate ka nga eh. At marami pang iba. So, balik tayo kay Kevin. Sige, Kevin, puntahan na natin yung binibitin nating topic. Ano ba nangyari? Paano ka na-scam? At anong solusyon ang ginawa mo? Yun nga. Bali mga last quarter siguro ng taong 2025. Di ba kasagsagan yun ng holidays, ang daming pera maraming pera generous ang sana. tao eh. Maraming laman. Holiday pa? Oo. How I wish. So, ang nangyari, nung sa Gcash to sorry to mention this, pero kailangan mag-aware yung mga audience natin na Gcash online scam po ako. So, dahil nga nagtatrabaho ako sa gabi, syempre ang unang tanong nila, bakit na-scam yan? Dapat aware kasi ang dami ng pinapalabas, ang daming sinasabi about dito na maging bilihante, dapat maging aware. Aware po ako, pero may mga sitwasyon kasi sa buhay natin na alam mo yon, nagiging marupok ka or minsan nagiging mahina ka or depende sa sitwasyon. So, ang pinakaunang nangyari kung bakit ako na-scam, may na-receive akong text sa Gcash mismo from Gcash mismo. Ang pangalan nung text nung mismong sender. Kasi lalabas, di ba? Oo, may ganun din nagpapanggap eh. Oo. Gcash mismo, parang ang nangyari, yung system ng Gcash through mobile, napasok yun, tapos doon ang galing yung message. Sabi dito, i-click mo itong link na to and makakakuha ka ng subsidy cash from the government kung hindi ako nagkakamali from SSS daw. Dahil nga nagtatrabaho ako sa gabi, puyat sa umaga, tanghali ko yun na-receive. Alam mo yung feeling na nag-check ka lang kung titingnan mo lang yung oras, tapos nabasa mo yung message, tapos bigla mo na-click. Yun yung sinasabi ko minsan. Aksidente, hindi ka na nakapag-isip, napindot mo lang. Oo. So, doon nag-start yun. Nung na-click ko siya, automatic siya, napunta sa, nagbukas yung Gcash app. And then, ito naman si Gcash, automatic, nag-send ng code, yung MPIN, yung one-time passcode. Tapos, wala talaga sa isip ko yun kasi si Gcash mismo ang nag-send ng code. So, nung sinunod mo yun, nag-login ako. Yun. Pag-login ko, automatic, yung laman ng pera ko, nawala. And then, eto pang malala. After nung nawala yung As in, laman simot yung account mo? Yes, Miss Tina. Oh my gosh. Buti na lang, medyo maliit lang yung pera ko that time. Nawala siya, pero ang pinakamalala, ginamit yung account ko, yung pangalan ko, para mag-loan sa GGive. Diba? Teka, paano yun? Ginamit lang yung pangalan mo. Wala man lang mga safety measure na verifying kung yun ikaw yata yung ba talaga. OTP na saka MPIN yun lang. OTP lang po, Sir Bong. So, bali pag nakalangin Mabuti na lang, baka automatic. kalimutin ako sa mga ganyan. Pero, paano yun yung loan? Paano yun? Naka-access pa rin siya? Nahadlangan mo yung paglo-loan niya? Paano yun?
Hindi, na-loan na siya and then naka-receive na lang din ako ng confirmation from GCash sa third party nila from Fuse Financing na eto na, successful yung loan mo, and then nandoon na lahat ng breakdown ng babayaran ko monthly. Ang sakit sa puso. Magkano? Monthly Sige, nakikita- magkano siya, Kebs? Pwede bang sabihin kung Oo, magkano? Magkano yung loan? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 30,000 yung niloan. Naku. Eh, syempre may interest yun. Kung Monthly, kung kwentahin natin, naging 50 plus, 58 something ganun. May tubo? Kasi may tubo na yun. Ang laki din pala ng Oo, tubo. pag nag-loan ka sa G-Gibbs, ganun. Para din Tapos, pala yung, after- yung mga loan shark. Oo. After that, ano nang next step na So, ginawa? syempre, nagulantang na ako. Ayun, nireport ko sa GCash. And then, nag-investigate si GCash. Ang sabi naman niya, after 3 days, 3 business days, or 5 business days ata, then, nakita nila na yung pera na kinuha sa account ko, napunta naman sa black app. Pwede Ano bang yun? sabihin? Ano yun? Sa yung merchant, yung TikTok. So parang doon napunta yung pera ko, pinambayad ng scammer Pero sa TikTok. walang kinalaman yun, di ba? Oo, Yung kasi company na yun, yung app na yun. Kasi yung next yung app, taong gumagawa, yung mga kinonect niya lang doon. sindikato na yan eh. Oo, so yun ang nakita sa initial investigation ni GCash, and then after 7 days ata or 5 days, nag-reply si GCash na valid daw yung transaction, nag-login daw ako, which is I admit, nag-login ako, pero galing kasi sa kanilang information. And then, syempre, papayag ka ba na babayaran mo yun monthly and then hindi mo marilipan? Hindi ako tumigil. Sabi ko, pag titigil ako, wala, magiging stress ako. So ang ginawa ko, next step na ginawa ko, nagpunta ako sa cybercrime group dito sa Marikina kasi I am currently residing sa Marikina. And then kinausap ko yung team nila, may Ano yan? pinaka-head doon. PNP o NBI? Sa PNP po, PNP Cybercrime Group. Anti-Cybercrime Group, ACG. Anti-cybercrime group, opo. So, nung nireport ko na, sinabi nila sa akin kung ano yung mga steps na dapat kong gawin. Pinag-ipon lahat ng documents or yung evidence ng unauthorized transaction. Pinag-print lahat sa akin from the text messages na na-receive ko, from the response ni GCash. And then may pinagawa sila sa akin eh. Hiningian nila ako ng affidavit of denial. Pinanotarize to justify na hindi ko ginawa yon. So from attorney, yun yung sinubmit ko sa kanila. After nun, anong nangyari? So, nung nandun ako sa Marikina, sabi nila, yung anti-cybercrime group daw natin dito sa Pilipinas, meron silang mga distrito na hawak. And then, yung Marikina, kasama siya sa distrito ng Pasig. So, merong pinaka-main office sa Pasig. Doon nila ako pinapunta. Dala-dala yung mga documents na kailangan. Sa police pa rin yan. PNP pa rin. PNP pa rin po. Yung sa Eastern Police District. Exactly. Tapos, nung nandun na po ako, syempre, naggumawa po sila ng police report. Lahat-lahat, sinabi ko. And then, after ng police report, akala ko doon na matatapos kasi di ba anti-cybercrime group. Pag wala kang idea or first time mo, akala mo doon na mariresolve agad. So, nung nandun na kami, after ng police report, sabi sa akin, yung last step daw na gagawin ko ay mag-file ng another report sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Naku po, kasi may ganun pa. revise yung Oo, cash yung hassle talaga. EXP. Ganon. So yung ginawa ko noon, syempre, sabi ko, andito na ako, ang dami ko ng oras na ginuko, like mga ilang araw na ako noon, pagod na ako, tapos titigil pa ba ako? So, ang tuloy-tuloy lang, as in, nag-file ako ng complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas. The good thing about Bangko Sentral, kasi maraming ways paano mag-file. Una, sa sa Facebook page, meron kang makakausap doon. It's, para siyang AI, Bob ang tawag. Pwede mo siyang reporting, gagawan ka siya ng ticket. And then another option, pwede kang mag-file over the phone. Ang ginawa ko doon, doble-doble na. After kay Bob, makapag-generate ng ticket, tumawag ako to follow over Tuloy-tuloy the phone. na. Oo. Sensitive. Oo, Ayun Kebs, puputulin muna natin at tayo po ay interesting yan, maghanap buhay muna. Yung mga nakikinig, tingnan nyo. Kung paano yung Tiyaga step-by-step talaga. process. Hindi ka titigil. Anyway, Magbabalik po ang programang Advokasya makalipas ang ilang paalala.
sulit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Advokasya. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advokasya. Nagbabalik po ang programang Advokasya sa huling bahagi ng ating programa. Partner, balikan natin si Kevin Poneta, ang ating nakakapanayam ngayong content creator. Content creator at yung kaninang usapan natin. iniwan natin yung paano siya nagpursige para habulin yung na-scam na nawalang pera niya sa kanyang GCash account. Oo. Kevin, balik tayo. Oo, yung to make the story short na lang. Oo, nabalik mo ba? Nabalik ba? Dahil nabalik nagpursige ka, PNP, Bangko Sentral, yung effort, time and everything, nabalik ba? Okay. So, after 2 days ko mag-file sa Bangko Sentral, fortunately, naibalik yung pera na nawala sa akin. Buo. And then, magkano? G-Gibbs, refund nila. Ang pera ko doon maliit lang ha, 2,000. Oy, malaki na Pero din yun ha. Hindi naman siya 100 lang at least, di ba? Pero yung inutang kasi sa G-Gibbs mas malaki Bistina. So parang di ba 30 plus. So may tubo siya, umabot siya ng 50 plus. So eto na nga, naibalik nga sa akin. So akala ko happy na, okay na lahat. Eto naman ang malaking problema. After maibalik sa akin, yung interest sa G-Gibbs, nasa 28,000. So 30 plus 28. So parang 28,000 yung interest. Hindi nila tinanggal. So nandoon siya sa account ko. So parang may responsibilidad pa rin ako. Yun ang nangyari. So sabi ko, hala, ano to? Ni-scam ako ulit na parang, okay, kukunin namin pera mo, namin. Tapos i-scamin ka namin sa interest. Ay? Parang, di ba? Binayaran mo in short, Kevs? Hindi. Hindi ako tumigil. Sabi ko, walang titigil hanggat hindi yan na palaban. Yung motivation ko eh. After 4 months, Sir Bong, after 4 months, saka lang siya nawala. At alam mo ba, umabot na kami sa pinaka-last step ng Bangko Sentral sa paulit-ulit na pagtawag ko. Meron palang tinatawag na mediation conference. Yun yung ginagawa ng Bangko Sentral between the customer, mga GCash customer, and then yung GCash. So merong magpapagitna from the legal team, and then paghaharapin kayo ni GCash and then yung customer, if ever hindi ka satisfied after 90 days or 30 days, hindi na-resolve yung issue. Umabot kami sa point na yon, pero ito ang nakakatuwa. Naka-schedule na ako for mediation, paghaharapin na sana kami ni GCash, after 4 months na. Then, a week before, tinanggal nila ang interest nang walang pasabi. Like, bigla na yung surprise, nag-text na lang, wala na yung interest. Teka, excuse Kevin, hindi mo naisip ang Department of Trade and Industry? Kasi sa Consumer Act kasama dapat yan eh. DTI? Hindi mo naisip po, sir. Kasi parang sabi ko, baka lumiko-liko ako. Although may mga department kaya ako tinatanong partner, na nag-handle nito. Kaya nagme-mediation, takot din naman yung mga yan na magkakaroon pa ng kaso. Kasi pag any provision na nilalabag sa isang batas, Consumer Act, tatamaan din sila eh. So yung mukha nila as against sa magkano lang ba itong pinag-uusapan natin, di ba? Masisira ang image kung nila, valid ang naman. record nila. Kasi ako papunta na ako, sasabihin ko kay Kevin, ang next kong gagawin, I will file a case. Or kaya, so si main court, mag-file na kayo, di ba? Kasi kung ganun ba talaga naabala kayo? na ako, paninindigan ko na to, di ba? Galing. Idol, saludo ako sa'yo. At least yan ang maturo natin sa mga tagapakinig natin. Yung huwag susuko. pagpupursige. Ipaglaban ng karapatan. Sige, go ahead, kung may dadagdag ka pa. Kevin. Wag tumigil. So, yun na nga, luckily, hindi na kami umabot sa point na yun. Tama ka nga siguro, Sir Bong, na bakit pa nila papaabutin ng ganitong sa legal at case na kung yun lang naman ang halaga. So, ang ginawa nila, ni-refund nila sa akin yung pera. I mean, tinanggal nila yung interest sa account ko. And then,
after that day, nakakuha ako ng confirmation na loan-free na ako. Yes. Grabe, So, loan ako ng... pwede na mag-loan uli. Yung totoong loan. Palakpakan natin si Kevin. Ang hirap yung stress na yung Mahirap partner, yan, yung abala. Alam mo ba, napakaraming 4 months. 4 months, di ba? Oh, diba? Kasi, minsan yung mga, tayo kasi, ito ugali ng Pilipino, mababait. Hayaan mo na, babalik naman yan sa atin eh. Kaya lang, hindi nga natin napipigil yung mga masamang gawa. Kaya sasabihin, katulad yan, kapag may mga taong gumagawa ng masama, kaya nagtatagumpay yan, kasalanan ng mga tao mababait. Parang natotolerate. Walang ginawa yung tao mabait eh. Kaya yung mga masama, nagtatagumpay. Kaya nga sabi, iba ang mabait sa mabuti. Ano yung English yung kasabihan niyang partner eh? For the evil to triumph. Kailangan lang yung good men do nothing. Sabi yan ni Edmund Burke. Oo, parang silence is kind of Galing mo, toleration. idol, Kevin. So nabalik na loan-free na lahat as in zero. Teka, may tanong, may premyo ba? Meron bang Binigyan ka man lang danyos? Danyos, yung moral. Oo. Di ba? Actually, wala. So, ang nangyari, kaya ako nag-come out na gumawa ng content about dito nung naripan pa lang ako. Kasi I was expecting na mas mabilis siya sa 4 months. So, after ng 4 months, kaya yung vlog ko, naka-ano siya doon na about lang yun sa refund. Eto pala Sir Bong and Miss Tina, idadagdag ko lang, bukod sa akin na nabiktima, meron kasi kaming GC na sa online ko rin din nakilala itong mga biktima. Nasa 200 plus. And then, I'm so blessed and I'm at the same time, my guilt na nakukonsensya ako kasi sa 200 plus doon, ako pa lang ang nare-refund. Na parang, oh my God, ganito pa. Ikaw talaga, yan ang purpose mo. Gusto natin, educate, interesado ako, Kevin, pagtulong-tulungan natin yan. Hahanap lang naman tayo ng mga libreng abogado, oras, kailangan i-educate lang din sila. Saka yung inspirasyon ka na nagawa mo on your own. Kaya nyo din. Kasi totoo naman ito, hindi kaya ng gobyerno lahat ito, partner, Kevin. Pagka hindi tayo magpupursige, anong first step? Ang unang first step yung determinasyon nung na-scam, na-loko. Diba? At kailangan bibigyan mo talaga ng time. Hindi pwedeng bahala ka na kaya ka may gobyerno, kaya nga kayo nandyan. Hindi. Without filing any complaint, any case, wala yan, di ba? Kaya nga dumarami, di ba? Tingnan natin kung paano natin yan mapagtutulong-tulungan, Kevin. Unti-unti lang, hindi naman natin magagawa lahat yan. But at least, yung experience mo, na nagawa mo yan at marami pa pala, hindi lang ikaw. Well, we know, marami kasi. Talaga, oo. May GC pa. Ang gagaling yan eh. Oo, talagang mga scammer na yan. Parang sindikato na yan eh, na sama-sama. Sabi ko nga sa'yo, yung nakalain ako, tapos kung nung lumalabas sa akin, sino nagbenta nung number ko? Di ba? Hindi alangan naman yung kabilang network, di ba? Oo nga. Well, anyway, Kevin, mensahe na lang sa mga mabibiktima o nabiktima na yung content na ang ganda nun, no? Huwag maging motivation yung kumita, yung pera, di ba? Ang ganda malaman ng ating panayam kay Kevin, napaka-lalim. Go ahead, Kevin. So yung mensahe ko po sa mga nakapanood na ng content ko about GCash online scam, marami kasi nag-comment doon at ang iba doon nagme-message sa akin. Sinasagot ko naman po lahat, and then kung meron pa rin hanggang ngayon nabibiktima, pwede po kayong mag-reach out sa akin. I'll do my best to answer your questions the best way possible para matulungan rin kayo. At sana sa mga nabiktima dyan, huwag kayong sumuko. Nakakapagod, but you really have to keep on trying. Kasi pag tumigil ka, talo ka. Totoo yun, napatunayan ko na yun. And then at the same time, aside sa effort, prayers din. Kailangan mo ng maraming prayers para huwag sumuko. And then, regarding naman sa mga content ko, I'm offering variety of contents. Yung travel na napag-usapan namin ni Sir Bong at Miss Tina. And then, yung entertainment na ginagawa ko ngayon. Kung kayo rin ay naghahanap ng content creator na gusto nyong marinig yung mga interviews about sa mga paborito nyong stars or mga celebrities sa Pilipinas, ginagawa ko rin yun. Pero yung pinaka-meaningful sa akin, Miss Tina at saka Sir Bong, yung ginagawa kong charity vlog. So at the end of the day, yung goal ko lang, sana makatulong. Meron akong mga
inuumpisahan ko na sana magtuloy-tuloy para sa mga bata na ibahagi rin kung anong meron ako kahit hindi naman ako mapera. Sabi pa nga, di ba Sir Bong, hindi naman kailangan when you share your blessings, kailangan monetary or pera. Ang kailangan lang minsan yung effort. Tatlong T, sinasabi ko. Lagi sinasabi ng aking Yung partner tatlong T. dito. Tatlong T. Yung wala kang treasure o yung pera, I'm sure, baka meron ka namang talent. Pagka wala ka pa rin talent, eto, imposibleng wala ka. Yung another T last is time. Di ba? Yan lang, pwede na yan. Yung time mo, katulad yan. So, mabuhay ka. Very good. Congratulations. Oo, napaka... Sana mas dumami pa yung sponsors na tutulong sa akin and yung mga subscribers para ibabalik natin sa community. Kasi yun naman ang masarap, di ba? Hindi nga ako kumikita sa pagbablog ko, to be honest. But I'm willing to share everything na meron ako kahit medyo unti lang. So sana mas dumami yung tumulong na sponsors at the same time subscribers para mas lumawak yung reach natin. Anong pangalan ng vlog mo, Kev? Anong pangalan mo? Hindi mo nababanggit eh. Oo. O nga pala, no. So, this is Kevs. Yun talaga yung nickname ko. Dinagdagan ko siya ng Talk and Travel. Kasi nga, nag-interview na ako ng iba't ibang tao, hindi lang celebrity, pati yung mga common people. Dinagdagan ko na yung travel kasi yun naman yung primary vlog na ginawa ko. So, naging, this is Kev, Talk and Travel. So, you have a variety na makikita na contents from kung gusto mo ng information, entertainment, charity, or kung gusto mo lang malibang sa mga travel vlogs sa pinagagawa ko. Meron ako nyon sa Facebook page ko. This is Kev's Talk and Travel sa Facebook page. I also have TikTok. This is Kev's Talk and Travel. And then may YouTube din ako. Pero primarily, yung channel ko ngayon na sobrang marami yung engagement sa mga followers ko ay nasa Facebook. Pero other way, kahit saan nyo ako i-follow, ma-appreciate ko yun. Thank you so much. Teka, matanong ko lang meron na bang politiko na somehow nakausap mo or Makipag-partner, mag-sponsor? may na-ano ka na, may na-interview ka na, may nakatalk? Okay. Actually, meron sinasuggest, pero hesitant ako, Sir Bong, at saka Miss Tina, kasi paano pag na-involve or na-connect ako dun sa politician? Ang dumi-dumi ng politika sa Pilipinas, let's be honest. Ito yung pipili ka lang. I suggest pipili ka kasi hindi naman lahat sila Hindi naman lahat. Kasi meron ding mga tamang tao dyan na kailangan din nating ma-share yung kanilang galing. At una-una, yung hindi naman siya, yung pinamamahalaan niyang lugar. Barangay or bayan. Kasi kailangan ng mga katulad mo na ipaalam sa lahat ano ang kalalagayan. Minsan meron isang bayan na or barangay na meron palang kayamanan dyan na hindi lang natutuklasan. Akala nila napakahirap nilang barangay. Umaasa lang sa hingi-hingi. Pero hindi na-discover because kulang nga sa information, yung pag-disseminate, yung communication, di ba? May mga barangay, wala ngang, umaakyat pa para magka-signal. Meron pa bang ganun? Meron ba ganun, di ba? Baka sa inyo, sa Sabah, di ba? Politiko or sabi ko huwag yung mga epal huwag yung epal epal Sir Bong promise pag abangan nyo siya kasi alam ko one of these days paparating makakapanayam ko siya at magiging honor ako pag nakapanayam ko siya. Abangan nyo siya kung makikita nyo exciting to sa vlog niya. Vocal of supporting good governance. So, kung may idea kayo. Ay, parang kilala ko na. My favorite word. Basta ako, mga away ako ng mga yung mga ang proyekto nito ay sisirain ko. Palit-palit. Pero partner, tayo ay bitin na sa oras. Maganda itong ating kwentuhan kay Kevin. At inspiring and talagang dapat ganito ang bawat isa, di ba? Meron kang advocacy, meron kang hindi tumigil doon di ba? Alam mo, sharing lang ng mga like travel, mga buhay-buhay, or content. Pero dito makita mo, ganun dapat yung ugali ng Pilipino, di ba? Anyway, Kevin, maraming salamat sa pag-share mo ng advokasya di sa aming palatuntunan ng advokasya. At tuloy-tuloy lang. Buhay ka, God bless. Maraming salamat, Sir Bong, Miss Tina. Maraming salamat. May papuso. At dyan na po nagtatapos ang isang oras na advokasya.
Muli ay yung inyo pong nakasama sa isang oras sa programa, ang inyong lingkod, Tina Nolasco. Ako naman po si Bong Ariola. Maraming salamat po hanggang sa susunod na Sabado. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Special on Saturday. Amoy forever. Amoy LQ.